Yo guys, what is up? This is Koro at yun nga no, welcome back dito sa ating channel. So medyo na busy ako and for today, ang pag-usapan natin is all about Rohan 2. So didiscuss ko lang dito yung parang shortcut or parang mga secret natin kung paano ba hindi tayo magre-reset at gagawa lang tayo ng ating alt account kapag ka mag-world boss tayo. So by the way guys, no, before we start, shout out kay Mr. Norachunga kasi sa kanya galing yung tip na to and syempre malaking tulong to sa akin para hindi na ako mag-reset araw-araw kapag ka nag-world boss kami. So with that said, tara proceed tayo dito sa video natin with Rohan 2. So guys, ito yung character natin, no. Currently, ang build natin kapag ka nagpa-farm tayo, so main quest, no, is ito, Vitality and Intelligence. So anyway, ang ginawa ko dyan, yung physical defense ko, pinaabot ko lang ng 500. So nagdagdag ako ng Vitality. Tapos the rest is pang Intelligence para kahit pa paano, mabilis pa rin tayong pumatay. So kapag nag-world boss ako, if ever napansin nyo doon sa last content natin, no, is nag-pure Vitality ako para syempre mas makunat and matatank natin yung ating mismong mga kalaban. Kasi guys, yung Chieftain, ito yung Chieftain which is nasa East Baran Island, ito, is masakit yan, nag-i-stamp yan. Tapos kapag malapit na siyang mamatay, yung stamp niya is 4 na beses na sunod-sunod. So anyway, gagawin natin is yung tip ni Mr. Norachua, which is imbis na reset ako ng stats kada world boss, is gagawa na lang tayo ng isa pang character which is Dragon Sage din, and ililipat na lang natin yung lahat ng ating items doon. So tara, gawin natin yon. Una is, punta muna tayo sa ating town, tapos ilalagay natin lahat ng item natin doon sa town or yung ating mga equipment. So guys, pagpunta natin dito sa town, so gagawin lang natin is i-unequip natin lahat ng items natin. So 11 lahat yan, no? 5 armors, 4 na accessory, or I mean 5, tapos isang weapon. So yung weapon natin, hindi mo siya ma-unequip kapag wala kang ibang i-equip. So bumili ako ng isang item galing sa NPC. Tapos ito is na-unequip na natin or na-replace na natin. So after that, i-deposit lang natin yan dito sa storage manager. Yan. So hanapin mo lahat, no? Yan. So nag-iipon ako ng items nga pala guys na level 90. So lahat yan is kinacraft ko lang or inaano ko lang, no? Forge or combine para makachamba tayo ng Ancient na level 90. So nag-iipon pa ako. Tapos i-stream ko ulit yan kagaya nung ginawa ko dati sa level 70 ko. So yan, anyway, tapos na natin to lahat. Lahat ng ancient items natin na i-equip natin do sa ating alt account na pang world boss is nandito na. So next natin gagawin is mag-character select tayo. So guys, after natin mag-character select, ayan, as you can see, bumaba yung ating combat power anyway, no, kapag nag-unequip tayo ng item. So normal naman yan. So create tayo ng character natin, tapos decan ulit, no. So syempre after creating character, login lang tayo. Wala pa tong combat power right now. Yan guys, naka-login na tayo. Tapos meron tayong pet na nakasamon, pero check natin mamaya kung tama ba yan kasi dapat ang nakasamon sa atin is pang world boss na pet. So tandaan nyo guys ha, itong alt account natin is pang world boss lang natin. So dapat hindi mo to pang fa-farm kasi yung ibang mapa-farm natin sa main account natin, hindi yun nalalagay sa storage, no. So tandaan nyo na pang world boss lang to at pag nyo siyang gagamitin sa main quest nyo or sa mga pang-farm nyo kasi baka hindi nyo ma-trade and sayang naman yung mga ibang items or resources nyo kapag gano'n. So guys, kung kagaya ko kayo na Dragon Sage din, so hindi kayo makapag-change dab ng Dragon Sage kung wala kayong item ng Dragon Sage, which is yung Char. So bumili rin ako ng Char, ito, basurang Char lang yan. So pang unequip and equip lang din natin yan. Tapos yan, click na natin to. Tapos change na tayo into Dragon Sage. And after that, makikipapansin nyo lahat ng skills natin is na-learn na rin natin katulad nung sa main account natin. Ayan. So na-upgrade na rin yung separation into Ancient, max na yan. Lahat ng passive natin, okay na rin. So ayusin natin yung skill. So for boss hunt, syempre, ganun pa rin naman ang ginagawa ko. Una ko yung penetrate, tapos next natin is yung ating mga AoE skills. So lagyan lang natin yung AoE skills natin. No? So yun guys, sa-setup na natin yung ating skills. Next naman natin is yung costume. So make sure na naka-equip din yung costume nyo na gagamitin. Ayan, equip natin yan. Yung appearance, pwede naman natin ibahin, pero sa akin okay na yan. Okay na sa akin yung ganyang appearance. So para maiba naman tayo. Sa mount guys, naka-equip naman na siya, pero check pa rin natin. Ayan, sa mount, yung ating nag-iisang legendary na. So at least nakakuha tayo ng sa legendary. So sa pet guys, ito yung importante.
dapat, ayan, naka-boss tayo guys. Dapat boss yung naka-equip sa inyo kapag mag-boss hunt kayo, syempre. Tapos after that, kuhanin natin lahat ng items dito sa ating storage manager. So, dapat ang ating CP is aabot ng around 140 plus K. So, multi-select natin to. Select natin lahat ng ancient items natin. Ayan. So, kapag mag-world boss ako, lilipat ko na ng items ko. No? So, mas madali na siya. So, after that, click natin itong auto-equip. Ayan, naka-equip na lahat ng items natin. After that, ayan, 140k. Pero wala pa tayong stats, guys. Tandaan nyo. So, dito, gaya ng sabi ko, dahil pang world boss ko to, ang gagawin ko is pure vitality. Try natin. So, ayan, 148 na yung ating CP. So, pag nag-separation tayo, madadagdagan pa yan. So, after that, for preparation, dapat meron ka ring pots. Dapat meron ka ring pots, guys. So, bibili tayo ng superior kasi ito yung ginagamit ko pang world boss. So, ginagawa ko, hindi sagad guys kasi medyo mahal itong pots na to. Pero kung gusto niyo naman, sagad nyo na, 914k, halos 1M. Yan. Tapos, ang ginagamit kong pots na pag world boss is uncommon. Pero pagka nagpo-farm ako, ito lang. Itong uncommon, tapos sa MP, common. Pag MP naman na world boss, ito. So, mas mataas siya ng onte. Ayan. So, after that, bili ulit tayo ng isa pa kasi medyo magastos tayo sa MP. Ayan. So, medyo naka 3M ata tayo. So, anyway, ready naman na tayo. Ayan. Equip lang natin. Tapos, ito, pwede natin siguro itong i-delete para hindi aksayado sa space natin. Ayan. So, ready na tayo sa world boss, no? So, delete na rin natin itong Zen na to. So, ito na lang yung lahat ng kailangan natin kapag ka nag-world boss tayo. So, ang kulang ko na lang siguro is yung pang teleport. So, wala ko pang teleport dito guys na scroll. And yung iba nating scroll na pang upgrade. So, try natin check kung nalilipat siya. So, balikan ko kayo. So, ito guys yung sinasabi kong scroll. So, if meron kayong scroll of struggle, so magdilagay din kayo sa ad account nyo. So, lalagay ko lang doon is around mga 50 pieces lang. So, enough na siguro yan. Kasi pang world boss ko lang naman siya. Tapos, ito guys, yung designated location. So, ito yung pang ano natin, pang teleport para mabilisan. So, siguro deposit ako ng 100 kasi yung pang world boss ko, yun yung mas madalas magte-teleport. Ayan. So, sayang kasi hindi na lalagay ito, scroll of agility, tsaka itong speed, no? Sayang kasi pang attack speed natin to. Tapos, ito naman is pang buff natin ng movement speed. So, ito yung mas mahalaga sa akin yung attack speed. So, sayang. So, sinasabi ko kanina guys, na kapag ka nasa main account kayo, ito pa rin yung pang-farm nyo kasi kaya nang sabi ko, hindi na lalagay dito yung iba nating resources. So, for example, pinang-farm nyo yung pang-boss hunt nyo. May makukuha kayong brilliant crystal. So, hindi nyo siya masasalin papunta sa main account nyo, no? So, nandito lang siya sa character natin. So, hindi natin siya pwedeng ilipat sa ating storage. So, anyway, balik tayo doon sa isa natin para ma-finalize natin, no? So, ayan guys, ito na yung final natin na pang world boss. Ayan. So, sobrang thank you ulit Mr. Norachua kasi malaking tulong to sa akin para hindi na ako nagre-reset. Sayang guys yung 200 sa affair ko na nagagastos, no? So, napansin niya kasi sa video ko yun. So, ito na siya. Ito yung pang world boss natin. Naka pure vitality. Lahat ng equipment is andito na. Ready na rin ang ating potions. Tapos, ready na rin yung pang teleport natin. And yung ating scroll of struggle which is pang dagdag ng boost ng ating stats. So anyway, if ever wala kayo nitong move to designated location, para dito yan guys. So if ever hindi nyo alam, no, pwede kang mag-save dito ng spot. So for example, nandito ka sa specific spot na to. So click mo lang to, itong location na button or icon. So upon clicking, lalabas to. Tapos pwede kang mag-save. So for example, ito, town. Yan. So pwede mo save yan. Tapos dito sa specific spot na to, dito ka magte-teleport gamit yung move to designated area na scroll natin. So anyway, ito yung mga nakasave sa akin. No? So ito yung mga farming spots ko. So sa Paragon Archer, tapos Territory Boss, Elder, ito naman Elizabeth, World Boss to. Tapos the rest is puro World Boss na. Altamir, Orc, Lord of Death, tas Creek, Angel of Death, Stream Regal. Ito guys yung sa BDS na World Boss. Tapos ito yung Chieftain, which is ito yung pinakakaya natin na highest right now. Ito yung nasa East Baran area. And ang level ng boss doon is around 90 plus, no? So, masakit yun, kaya naka full vitality ako and na-testing ko naman kanina nung naka full vitality ako. Kaya ko siya i-tank. I mean, kahit hindi na ako umalis sa harap niya, no?
And tinatank pa rin syempre yung main damage ni MKHG, which is yung top 1 namin dito sa Silva 1. So malaking help talaga na may ganun kayo, taga-tank, at syempre siya rin yung highest damage. So sobrang lakas ng character ni MKHG. So kami nasa likod lang kami. Ang tinatank namin is yung kanyang stomp. Kasi guys, yung stomp niya is AOE. So masakit yun. And kapag hindi ako naka full vitality, namamatay ako doon. So pag ganito, pwede ko lang iwanan. So yeah, I think ito lang yung video natin. So tinuruan ko lang kayo nung tinuro sa akin ni Mr. Norachua, no? And yun nga, napalaking help nito para sa akin kasi hindi na ako magagamit ng Sapphire kapag ka nag-world boss ako. Mag-switch account na lang ako or switch character. Tapos pwede na akong mag-proceed sa aking world boss. So maluwag pa yung mismong ating slot, no? So anyway, kapag ka nag-world boss tayo, huwag na nating i-claim yung mga nakuha natin dito sa account main natin after world boss. So dapat i-claim natin yan sa ating main account. So dapat tandaan nyo rin yun kasi possible na hindi tradable yung makuha nyo and sayang naman. So if ever i-dismantle nyo, okay lang din naman. Pero ako, ang gagawin ko, after world boss, switch agad ako sa kabila, tapos doon ko siya i-claim. So guys, I think yun lang yung video natin. No? Sana nagustuhan nyo. And yun nga, sobrang thank you para dito sa tip na to kasi malaking tulong to sa akin. And lastly, no, mag-end na yung season 1 ng ating Crosswave. And yun nga, if ever gusto nyo akong support, yung link natin is nasa baba lang. If ever meron kayong extra drop, no, ma-appreciate ko yan. At ni Lexi, o nga pala si Lexi, hanapin nyo rin siya, i-support nyo rin siya kasi gumagawa rin siya ng content. And isa rin siyang Pinoy. So hanapin nyo lang ang pangalan namin sa Crosswave, which is Toro NFT, at Lexi lang malakas. So yun lang guys, and see you na lang sa ating next video. Ingat!